magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan natin. Bayang muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, Halina't pagsagluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakaganda ng buhay sa pagpapala ng Diyos ang patuloy natin nakakamit. Ngayon dudulog tayo upang tayo patnubayan sa matuwid na punong-puno ng lahat ng mapagpalang kanyang pag-aaruga. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siyang ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok.
Tugon, Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. siya ay ang dakilang talaga, saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari sino ba talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga ama. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, pinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid." Sapagkat ang sino ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati rin po natin ang mga umaattend po ng banal na misa na namiminto sa mahal na poong Nazareno. At mga kapanalig po natin na nakikinig po sa buong mundo, isang pinagpalang umaga po sa inyo, umaga po rito sa ating bansang Pilipinas. Napakagandang unang pagbasa natin. Galing po ito sa aklat ni Propeta Samuel, no? At dito pinakita dito yung sobrang galak ni David dahil na dinala yung kaban ng tipan, no? Dinala sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Ano po yung laman ng kaban ng tipan? Nandun daw yung 2 tapyas na bato na pinagsulatan ng 10 utos na binigay kay Moises, no? At nakalagay dun sa loob na yon, ano? At yun ay nakalagay lang sa isang tolda. Gustong ipagawa ni David ng isang templo ang Panginoon sa pamamagitan nito. Pero sabi ng Panginoon, hindi diyan. Hindi ikaw ang papagawa ng bahay ng templo para sa akin. Mga kapatid, kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasaan siya? So kailangan natin ng mga bantayog o simbolo ng kanyang presensya. Bato lang, 2 anghel lang to. At sabi nila dun sa gitna ang presensya ng Diyos, kaban ng tipan yun, tapyas na bato. Yung ba'y pagsamba sa Diyos-Diyosan, na tulad ng sinasabi ng iba? Mismo mga Israelita, mga kapatid, nangailangan sila ng simbolo ng presensya ng Panginoon at ito ay sa pamamagitan ng tapyas na bato. Hanggang hinahanap po yan eh. Nasaan na ngayon ang Ark of the Covenant na tinatawag natin? Sa ating kapanahunan, mga kapatid, wala na po yung kaban ng tipan. Wala na siya. Hindi na natin siya makikita kung nasaan siya. Marahil na nasa Jerusalem, nasa ibang lugar. Sa ating pong mga Katoliko, walang problema yon. Meron po tayong mga tinatawag nating substitute o sabihin ng representations at nitong nakaraan, meron tayong mga pagdiriwang tulad ng sa Santo Niño, no? Nakikita natin nagsasayawan ng mga tao at meron pa rin itong mga darating na linggo, no? Sa darating na Sunday, may mga selebrasyon ng sinulog, selebrasyon ng ati-atihan, selebrasyon ng dagyang.
At itong mga selebrasyon na ito ng Santo Niño ay sinasayaw ang Santo Niño. Last Sunday, nakita ko sa internet, no, sinasayaw ang Niño Jesus. Tulad ng ginawa ni Propeta David o ni Haring David, ang ginawa pa niya, nagsuot pa siya, naghubad siya. Hindi, tinanggal niya yung pagiging hari niya. Anong sinuot niya? Parang nagsuot lang siya ng tapis at nagsasayaw. Ngayon, meron pa nga nagsabi na, huwag mong gawin yan, sabi ni Mikal. Bakit? Hindi maganda yung ginagawa mong yan. So, pinarusahan daw, ayon sa kwento, pinarusahan daw ng Diyos si Mikal, bakit hindi hinayaan si Haring David? Bakit niya pinapigilan? At hindi lang dito, naghandog pa sila ng mga pinatabang tupa at nagsuot ng linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Bato lang yun Bakit nagsasayaw siya? Kasi ito yung representation of the presence of God. At para sa mga namiminto sa mahal na pong Santo Niño, alam naman natin na statwa lang ho yun. Alam natin na kahoy o eskayola lang yun. Pero pag sumasayaw tayo sa harapan ng presensya ng Panginoon, sa sobrang galak, maski yung sa paggalang natin sa Poong Nazareno, alam naman natin na ito ay isang kahoy lamang. Alam na po pero ito yung presensya ng Poong Nazareno in physical form. At pinupuntahan ng mga tao tulad ng paghila sa kaba ng tipan. Sa ating mga Pilipino, malayo po tayo sa Israel, ito yung hinihilang kaba ng tipan. Palibot, isang pag-alala mula sa Luneta hanggang sa Pagsakyapo. Inaalala yung paglipat ng translasyon ng Poong Nazareno mula sa kanyang dambana sa Intramuros at dinaan ito sa bagong dambana. At taon-taon, ginugunita ito at hanggang sa ating bagong kapanahunan at dinadala to, hinahati dito ng mga kalalakihan, umiikot. At nung lumang tipan, mga kapatid, umiikot din po sila sa Jericho. At sa pag-ikot nila, 7 times po yun. At sa isang araw, 7 araw, 7 beses pa silang umikot sa paligid ng moog ng Jericho at bumagsak yung tinatawag nilang fort, yung tinatawag nilang pader, makakapal na muog ng Jericho at nasakop nilang Jericho. Sa ating kapanahunan, mga kapatid, pag-ikot ng dambana, sa ngayong mga darating na Mayo, sa mahal na Birhen naman po yan ng Antipolo, pag dinadala po natin sa prosesyon o anumang larawan po yan, aware po tayo na hindi lang alam natin na itong larawan na ito, presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating kapaligiran. Si Mama Mary naman, mga kapatid, siya po yung Ark of the Covenant, no? Bakit? Siya yung sisidlan ng tipan. At sino po yung tipan? Si Jesus mismo ang tipan. At siya yung sisidlan ng tipan na to ng Diyos at tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Na bagamat si Maria ay tao lamang, bagamat yan ay statwa lamang, yan ang signal of signs of God's presence in our midst. At totoo nga po, pag nandoon kayo sa mga prosesyon, maiiyak ka. Mararamdaman mo yung presensya, nararamdaman nila at marami pong mga tao na sabi na magbabalik loob na ako sa Panginoon at iba mga kapatid, nagpapasalamat. So, di po natin nakikitang mali po itong gawain ito at hindi po ito isang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kundi pagsamba pa rin sa tunay na Diyos, katulad ng ginawa ni David sa unang panahon. Sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, pinalalim ni Jesus, hindi lang po tayo sumasamba sa panlabas na pagkilos at paggalaw, kinakailangan itong pumasok sa ating kalooban. At nung dumalaw yung nanay ni Jesus sa kanya, 10 ng mga sabi nilang kapatid, pero mga kapatid, hindi po ito kapatid sa dugo. Kasi sa wikang Griego at Hebreo, ang word na brother or sister can also be cousins. Yan, pinsan o kamag-anak. In fact, sa ating makabagong panahon, mga kapatid, pag nagtawagan tayo ng brother or sister, sa bawat isa, hindi naman talaga magkadugo yung mga tao. So, nanatili po ang ating mahal na ina na tunay nga pong birhen at tunay pong nakatuon ang kanyang isip kay Jesus. Hanggang dito sa eksenang to. Nakatuon ang isip niya sa Panginoon. Iniisip niya, kawawa naman ang anak ko. Samantalang yung mga tao, iniisip ko anong aral ang maririnig nila at healing na makukuha nila. Ang nanay, nararamdaman pa rin ang kanyang anak. Kailangan ng anak mo lang maglagay ng bimpo, ng balabal, yung nakalagay sa likod na tela. Baka pinapawisan ng anak ko, baka kailangan niya ng pampunas ng pawis, baka nagugutom siya.
Yun ang iniisip ng nanay, itong iniisip ni Mama Mary. Pero dito, gustong ipahayag sa ating lahat, sinong aking ina at mga kapatid? Ito, ang aking ina at kapatid. Para bang nireject niya yung nanay niya? Actually, hindi po. Actually, nagbibigay siya ng aral na ang tunay na pagmimintuho, pagtunay na pagsamba ay hindi dapat manatili lamang sa pagsasayaw sa harapan ng mga simbolo ng presensya ng Diyos, tulad ng Santo Niño at ng Nazareno at ng Kaba ng Tipan, kundi dapat pong tumimo sa ating puso sa isang relasyon sa Kanya, sa isang taong tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, tunay na nagmamahal sa presensya ng Panginoon. Gawin po natin, Panginoon, na tunay na sentro ng ating buhay at ito ang magbago sa ating pagkatao. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magsitayo tayo sa panalangin na bayan. Halina dumulog tayo sa lahat ng pagpapalang makakamit natin ngayon at upang lalo nating pagtibayin sa pagtahak sa bungay na ito, tunay na pagpapala. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating mga kahilingang inayos natin kanina sa ating palatuntunan upang lalo nating maipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng kanyang pakikinig, sa lahat ng ating mga pagsambit, lalong-lalo ng mga kasawian, kahirapan, may karamdaman. Pagkalooban mo kami, Ama, ng iyong mapagpalang pag-aaruga habang sinisikap din namin maitaguyod ang aming bungay pananampalataya. Patuloy nawa kaming maging saksi sa iyong pagpapalang handog sa gagalingang aming mga minimiti. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang aming iaalay sa iyo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpagura. Buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasang iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y
pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalgod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa ngala ng Panginoon, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hampunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinunin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni iyong anak at niyalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Pagpapalang handog, patuloy nating ipinapahayag at upang lahat ay pagtibayin sa ngalan ng ating Kristo sa aral ng mabuting balita. Halina at ating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming at wag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero. Sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birheng Maria, Ina Poong Bato. Panalangin para sa kapayapaan. Ina natin sa langit, nangako ka ng kapayapaan. At mapagmahal na pagtitiwala, mahabaging puso, bigyan mo kami ng kapayapaan, tabuhin ang makatuwiran at walang hanggang kapayapaan sa daigdig. Gawing makatarungan at banal ang tagumpay sa kabila ng walang Diyos na kapangyarihan, sa ibabaw ng alitan, kalupitan at kasalanan. Mahabaging Ina Poong Bato, ipagtanggol mo ang aming banal na Ama, obispo at mga pari, pangalagaan ng aming mga tahanan, mga simbahan at bansa. Kabanal-banalang Maria, Ina ng Diyos, kaawaan mo ang sangkatauhan sa kanilang kalungkutan, kahirapan at pangangailangan. Ipahiwatig mo sa lahat ng mga bansa ang kahangahangang pagmamahal ng iyong kalinis-linisang makinang puso at patnubayan kami sa iyong dakilang anak sa kanyang kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanaleng sakramento at sa ating pong pagtatanod sa bandang huli, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating banal na gawain. Salamat po. Saluta, Christus tia, Vecelipat dis ostium, bella premur hostilia, darobur fe auxilium,
sempiter na gloria, qui vitam sihi et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig na karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat
sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestetis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenas corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo
Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.